today's my life check. Sa life check vlog ng bagets na ito, iflinex niya ang samot-saring mga puno't halaman sa kanilang bakuran. The random weeds that have been growing around it aren't actually its weeds, but the saplings. As you can see, they look beautiful. May patrivia pa siya na para bang si Kuya Kim, but English spoken eh. I found an anahaw tree. It's like a mini palm tree in the Philippines, and it's currently fruiting. Napaka-fluent with matching accent pa. And I realized, well, we don't have any trees here, so afterwards, I'm going to collect the trees. Kaya naman, marami ang humanga sa kanyang eloquence. Eloquence? We never know what the world gives us next. Ang mga nakakausap ng batang ito, tsak daw na magno-nosebleed. Spokening dollars kasi. Ang viral Konyo Kitty vlogger, wala raw dugong foreigner. Katunayan, born and raised siya dito sa Karkar City, sa Cebu. Hello, I'm Simeon Rafael Lawas, and I'm 11 years old. Si Simeon, nagpakitang gilas agad. Eto, itutur niya tayo sa kanyang hometown. Hello everyone, so this is the Karkar Dispensary or the Dispensario de Karkar, which was a major hospital during the World War II. This follows the rule of Oro Plata Mata. So let's count how many steps it takes. Oro, Plata, Mata, Oro, Plata, Mata, Oro, Plata, Mata, Oro. So the last step falls on Oro, which gives the house or the place incredible fortune. I would say I learned my English accent from YouTube, especially from a lot of kids' videos back then. Si Simeon, only child ng kanyang Mami Katrina at Daddy James na parehong work from home, VA o virtual assistants. My mom and dad are both pretty fluent in English because they've worked jobs in which they had to speak to foreigners. He really is an old soul. Maybe because sa household namin, siya yung only kid and then only grandchild. So, he's with the older people most of the time. Ang mga patrivia naman ni Simeon, hindi lang niya gawa-gawa o hindi niya tayo dinodog show, kundi kanya raw pinag-aralan. Si Simeon kasi, wide and voracious reader mula pa nung siya'y 3 years old. So this is my favorite book, Poblacion Houses in Cebu. I really like it because it shows the richness of Filipino culture. When he was young, binibilihan ko siya ng mga encyclopedias. I didn't think that ma-memorize niya yun kaagad. Malamang ang pinagmanahan daw ni Simeon sa hilig sa mga patrivia ang kanyang Daddy James. Mahilig ako sa general information kasi when I was in high school, I competed sa mga quiz bee. Lately, he mentioned something about ecclesiastical law and I know nothing about it, so I just had to Google. Hello everyone, so it's me again, and I actually wanted to give you a little bit of an insight. At ang husay ni Simeon sa pag-i-Ingles at galing niya para ma-retain sa kanyang isipan ang kanyang mga general knowledge trivia, mas naipamamalas niya nung siya'y nagsimula mag-vlog. I'll be planting so many trees. Ang madalas niyang gawing content, mga halaman sa kanilang hardin na ang ilan, siya pa raw mismo ang nagtanim. This jackfruit, like a lot of us, has stood the test of time. It's gone through so many things, but every time its branches broke, it grew again. It shows that even nature, in which we all are connected from, can be resilient. At sa mga nagko-comment dyan kung bakit panay English si Simeon, heto ang kanyang paliwanag. I just use the English language so that I can converse with a wide majority of people. We make small talk, of course, the Filipino way chika, but I chose to give that up today, especially because it's Lent. So for 40 days, I've tried not to do marites. At don't him ha, dahil hindi lang daw siya sa English fluent, matatas din magbisaya o Cebuano. Half kilo palihog te. Half kilo nga kon. 1/4 na ah. Half lang. 1/4 lang. Back then, lechonillo ang tawag sa lechon because babies were used. Pero naluoy taon ng mga karkaranon o gihimong dagko, especially ang mga anay sa una. Gingnan ako ang yang mama na like he has to learn na magbisaya because that's the native tongue.
At ito todo na raw ni Simeon ang pagiging multilingual. Inahasa niya na rin kasi ang kanyang Filipino. Kapag magtatagalog ako, of course, mahirapan. Kasi hindi ako Tagalog po. Pero of course, since I'm a Filipino, I have to respect that decision because yan ang sinasalita ng mga bayani natin. Pati na Mandarin, 大家好，我叫色梅优。你好，凯文，你叫什么名字？玛丽。 polyglot yarn, marunong sa iba't ibang mga lengguwahe. Most of the people kasi, more on 2 languages lang yung kaya nilang ma-process or ma-master. So as an 11 years old na kaya gumamit ng iba't ibang language, it's very rare. Sa parenting, I think the general rule that we're trying to follow is to not show him limits and just have him follow his greatest excitement at that moment. At ang ipinagmamalaki ni na Mami Katrina at Daddy James, ang kanilang uniko iho, hindi lang daw multilingual, multi-talented din. Marunong mag-traditional calligraphy o lettering na sulat kamay. It shows the beauty of traditional writing and a writing that was founded 100+ years ago. I learned this on the internet and slowly but surely I learned the steppings. Mahusay ring mag-drawing at magpinta. Aba, performer din! Kaya niyang kumanta at umarte sa teatro. Trusty as the rooster, crowing at the break of dawn. Katunayan, ngayong Abril, lilipad siya pa Japan para bumida sa isang stage play. Siyempre, we're very proud. Yung curiosity niya knows no bounds. Pero maituturing na bang henyo si Simeon? Nitong Huwebes, dinala siya ng aming team sa isang psychologist para sumailalim sa 2 assessment. Ang una, ang tinatawag na Tony 4. It would measure what we call as fluid intelligence that would help us determine if we are some sort of street smart. The other one, by the way, is an adaptive scale. We particularly measured communication skills niya, social skills, and even skills for activities of daily living. For the test for nonverbal intelligence, actually, Simeon scored as someone who is above average. So it's above average. Above average is that the age equivalent is actually 16 years old. So he's 11 years. And then sa daily living, this is where he scored high. And for socialization, moderately high. But overall, yung score niya is high. All in all, I'm very happy with my scores. Yay! Thank you, Self. I want to learn a lot of things because I want to help people with the things I'm learning. This land was fought for from our heroes, and the people who died here on these very lands did not die just for our generation to play on laptops every day. I want them to be remembered. And I also realized there was a mini tamarind growing. English spokening man? Maunang na-import ng lechon dinihangtod sa karon ko. Sige, salamat ka. Proud bisda o bisayang dako at pusong Pilipino. Kung ganito ka-curious ang next generation, We'll be planting so many trees. aba, ang future very bright indeed! Hi. Online lending app, it's a trap? Marami ngayon ang baon sa utang, mga teacher at negosyante, etc. Dahil din, sandamakmak ang online lending apps o online pautang. Ang negosyanteng si Vanji, hindi niya tunay na pangalan, napaalsabalutan sa dati nilang tahanan. Nakatatanggap daw kasi siya rito ng death threats. Papatayin ka namin, papatayin daw yung pamilya. Ang punot dulo ng panggigipit na ito, ang patong-patong niyang utang sa mga OLA o online lending apps. Nagkakaroon ako agad ng depression. Lalo na hindi ako makabayad agad. Nakaka-stress, nakakatakot, lalo na yung may mga death threats ka. At sa nakalipas na mga taon, parami ng parami ang mga Pilipino na nababaon sa utang sa lending apps online. Isa ka rin ba o may kakilala kang lalong nalubog sa utang? Maginhawa
Ginhawa raw noon ang buhay ng pamilya ni Vanji. Meron po akong 3 kantin, na may grocery din po ako, at nagki-catering services na po ako noon. Nakakain po yung mga anak ko na maayos, nakapag-aral din po sila. Nagkaroon po kami ng 2 sasakyan. Nagkamotor po kami, gadgets, computer. Spoiled po kami ng dati. Nag-start po ako, nag-struggle noong 2023. Hindi ko po na-manage nung gusto yung mga finances ko. Nagdesisyon si Vanji na mangutang sa lagi raw laman ng kanyang feed na online lending application. Walang masyadong requirement, selfie lang. Tapos release na agad. Nainganyo po kung umutang doon sa ganung mga ads. Binasa niyo po ba yung terms and conditions? Actually, hindi eh. Hindi ko nabasa lahat. Basta click lang ako ng click. Ang nakuha ko po is 30,000. Ang pera agad daw pumasok sa kanyang e-wallet. Pero ang ikinagulat ni Vanji, sa halip na 30,000 pesos, 23,000 lang daw ang kanyang na-receive. Tubo niya is 7,000. Parang advance interest siya. And then service fee. After 10 days, pag di ka makabayad, mag-accumulate ulit siya ng charge na 3%. Si Vanji, nakapagbayad naman daw bago ang kanyang due date, kaya umutang siya ulit. 3 beses ako nakahiram ng 30,000. Yung pangatlong beses na po ako nakahiram, hindi na po ako nakapagbalik sa kanila ng payment. So doon, nagdami ng charge. Nag-accumulate po siya ng charges, ng penalty. Every 10 days, 900 ng 900 siya. Para mabayaran ang lumulobo niyang utang, nangutang ulit si Vanji sa ibang online lending apps. Sa katatapal ni Vanji sa kanyang mga utang, hindi niya namalayan na ang kanyang nautangan umabot na sa 20 online lending apps. Yung mga inutang ko, hindi po nagamit pang negosyo, kundi po pambayad lang din dun sa inuutang ko sa ibang OLA. Suma total, ang kanya raw utang sa mga OLA pumalo ng humigit kumulang 300,000 pesos. Nasa 200,000 ang nagamit namin pera doon. Yung the rest, tubo na yun. At mula raw nang hindi niya nabayaran ang mga utang niya sa OLA, nagsimula ang panghaharas ng agents ng mga ito. Ang daming mga chat, mga text, mga emails. Tinatawagan nila ako. Pati raw yung nasa contacts ng cellphone ni Vanji, pinagte-text ng agents tungkol sa kanyang inutang. Violation po yan sa Data Privacy Act. Pagtatawag sa mga kamag-anak, kaopisina, and other friends ng ating mga biktima. May mga pumunta pa raw sa kanilang bahay para siya'y singilin. Pulis daw siya. Mga bata lang naabutan niya, wala kami. May binigay na papel. Demand letter yun. Ewan ko kung pulis po talaga siya. Pero ang pinaka-ikinabahala ni Vanji nung nakatanggap na siya ng death threats. Ipopost kita sa social media, sa mga group, para magamit ng scammer ang mga details mo. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Nakakatakot, lalo na yung mga death threats ka. Pati mga bata, hindi sila makapag-isip ng maayos. Kaya lumipat po kami. Si Vanji, hindi na raw alam kung paano siya makakaahon. Maliban kasi sa mga utang niya sa OLA, meron pa siyang ibang pinagkakautangan. Sa mga tao, mostly po, nasa 600. Sa bangko, 1.8 million. 3 million po yung kabuwang utang ko. Ako po mismo nagsabi sa kanya na mag-i-stop muna ako sa pag-aaral para po makatulong. Siyempre, lahat naman ng magulang gusto ganun, di ba? Makatapos ang pag-aaral ng mga bata. Kaso lang, hindi kaya. Habang ang kanyang catering business, tuluyan ng nalugi. Ito po yung mga gamit namin sa catering noon. Nakatambak na lang siya. Hindi pa namin siya nilalet go kasi may plan pa po kami na bumalik sa pagninegosyo para po makabayad pa sa mga pinagkakautangan namin. Umabot pa sa puntong namasukan na siyang kasambahay habang ang kanyang mister namamasada ng taxi. Sapat tamang pang gastos lang sa bahay. Sobrang talagang nagsisi ako. Ayoko nang umutang sa OLA. Madali siyang umutang pero mahirap talaga makawala. Ang dating teacher naman na si Regina, hindi rin niya tunay na pangalan, ibinibenta na ngayon ang kanyang mga naipundar sa loob ng 1 dekada niyang pagtuturo dahil din sa nagkapatong-patong niyang mga utang sa OLA. Back then, maayos pa until nag-resign ako sa trabaho. Tuloy-tuloy lang yung mga bills, wala pang work. Nahiya din ako magsabi sa family. Dahil nagipit, si Regina sa OLA kumapit.
Nung nanonood ako minsan ng YouTube, nakakita ko ng isang Ola na I thought okay kasi maganda naman yung review sa kanya. Maganda din yung ina-advertise na payment scheme. Ang kanya raw inutang, 8,000 pesos. Ang interest ay maabot ng 40%. So mga 12,000 pataas yung babayaran. Nabayaran naman daw niya, kaya nag-loan ulit. Umabot ng 25,000. Yung nagiging tubo niya o yung kailangan mo ibalik sa kanya is 33,025 pesos. Pero ang ikinagulat na lang ni Regina, hindi pa raw niya due date. Sinisingil na siya. Kahit na maayos akong magbayad, the day before or 2 days before, tumatawag na. Ngunit dahil patong-patong na ang kanyang mga bayarin para mabayaran ang kanyang due date, nangutang siya ulit. Doon na nagsimula yung tapal system or patchwork. I had to gather enough na funds from different OLAs para maibayad ko doon sa initial na OLA na kailangan kong bayaran. And then it went on like that, like a cycle. Kung kukumpitin ko yung 34 OLAs na yun, 400 plus thousand. Sinubukan naman daw niyang bayaran ang kanyang mga utang. Pero hirap daw siyang maayos ito lahat dahil sa nakalulula nitong mga interes. Nakalagay dyan is 28,250. Pero, ang interest nila na ini-impose, look, amount that should be paid is 36,386. And ngayon, 54,000 na siya. 40 days. 40 days na hindi nabayaran? Ang actual na amount lang na na-receive ko doon, sa binayad ko na 400 plus thousand, ay nasa kalahati lang. 200,000, around that much lang. And all the rest were service fees and interest. Hanggang nangyari na ang kanyang ikinatatakot. Hinaras na siya ng OLA agents. Ayan, sabi dito, talaga ka, ipopost ko mukha mong kang matabang galisin. Dapat ang mga kagaya mong utangera at di marunong magbayad ng utang, pinapatay pati pamilya mo. Idadamay ko, sabay-sabay kayong ibabaon sa hukay na magkakasama. Kung gagawin ko lang yung pinlalo ko na mawala na lang. Baka wala rin puntahan itong nangyari sa akin to. I mean, gusto ko rin ma-warn yung ibang tao not to fall victim to these online lending companies. Para may ipambayad sa kanyang utang, ibinibenta na ngayon ni Regina ang kanyang mga naipundar. Kaya ako binenta yung sasakyan ko para din masettle yung natitira pa na medyo malaking halaga pa rin na nasa almost 200 plus thousand pa rin. Ang problemang kinakaharap ni na Regina at Vanji, matagal nang ipinaglalaban ng grupong United OLA Victims Movement. Aabot siguro more or less 50,000 per day po. Ang nangungutang po sa OLA. Nabibiktima po sila ng false advertisement eh. Ang offer po kasi ng OLA, long term of payment, zero interest, tapos mabilis ang release ng pera. Pero not knowing, once na nag-agree ka, kabaliktaran na yung ina-offer. Legal mag-operate ang OLA or OLP sa Pilipinas, ay check lagi with SEC. Andyan po lahat ng information, nasa website, nasa Facebook ng SEC. Ang SEC ay naglalabas ng listahan ng mga recorded OLP sa aming website. Naka-record kami ng 268 na mga unrecorded OLPs. Nitong Biyernes lang, naglabas ang CICC o ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng listahan ng unregistered online lending apps na pinakamadalas ireklamo sa kanila. So, yung iba naman, they are registered outside of the country. Binablock natin within the Philippine jurisdiction para hindi sila makapag-do business here in the Philippines. So, ating mga kababayan naman, maaari silang magsumbong at tumawag sa ating hotline, ang hotline 1326 na CICC. We've also opened up our social media pages. Noong 2025, pinakamarami ang mga naitalang reklamo laban sa mga OLA sa Pilipinas. 15,000 lahat ng mga reklamo sa ilalim ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong July 2025. Action na tayong ginawa, may mga notice ng ibang government agencies, and still, they are doing it. And the part of those victims naman, kung saan sila nakautang, ay pwedeng mag-file ng claims, but definitely, it cannot be a ground for imprisonment. Ang usual kasi na interest ng mga OLAs would range from 1.5 to
30%. Kung above 15% per month, mataas na yun. Binabayaran yun, napupunta na sa interest. Then, ibig sabihin, mahihirapan na kayong makabangon. Ito yung interest sa principal natin. Ito yung hanggang 6% lamang. Yung interest, nakasama na yung nominal, processing fees, notarial fees, service fees, hanggang ito ay 12% lamang. Maliban pa dyan ang penalties. Ito naman ay hanggang 5% lamang ng due. Hindi dapat umabot ang babayaran ng lagpas sa 100% ng amount na na-loan. Pero kung talagang kailangang mangutang, ano ba ang maipapayo ng mga eksperto? Is it luho or kailangan talaga need? Kung marami ng mga pinag-uutangan na OLAs, best is unahin nyo ang mga malalaking interest rates. Make sure na nababayaran sila, hindi through another utang. Sana sa pag-utang po natin, maging wise po tayo, maging matalino po tayo na tingnan po natin yung terms and conditions. Wala akong gustong takbuhan. Siguro kung meron kayong hiraman, siguraduhin nyo lang na legitimate. Sa online lending apps, isang selfie lang ang kailangan. Pero kapag hindi ka naman nakabayad, buong pagkatao mo na ang pwedeng ilantad. Sa panahon ng mabilisang pautang, ang interes hindi lang sa pera kinukuha, minsan sa pananakot sa iyong pangalan at dignidad. Sa mundong mabilis magpautang, kapag hindi mo naman nabayaran, mas mabilis ka ring malulubog. Nakakalungkot po, pero minsan nang binansagan ng Pilipinas na bullying capital of the world. At ang nakakaalarma rito, ang pambubuli sa eskwelahan sa Ilocos na nag-viral, hindi lang lantaran, ginagawa na rin daw content. Nakagigimbal ang mga tagpo sa viral videong ito. Isang estudyanteng babae, pinagtulungang saktan ng dalawa niyang kaklase sa loob pa man din ng classroom. Nariyang sinuntok siya sa tiyan at binato ng bag. Ang walang kalaban-labang bata na paupo na lang sa silya. Pero makailang beses pa rin siyang pinagsisipa sa tagiliran. Pati na sa ulo. Ang nakakaalarma pa, ang pananakit, nasaksihan ng iba pa nilang mga kaklase na sa halip na umawat, tila nambuyo pa. Ang insidenteng ito na ginawa pang content online, malinaw na kaso ng pambubuli. Mga magulang, alam nyo ba ang nangyayari sa eskwelahan ng inyong mga anak? Mga bata, nakararanas din ba kayo ng bullying? Ang video, kuha sa isang elementary school sa Ilocos Sur. Natunto ng aming team ang pamilya ng biktima. Si Sofia, hindi niya tunay na pangalan. Dahil sa sensitibo niyang pinagdaanan, minabuti naming ang kapanayamin na lang ang kanyang ina na itago natin sa pangalang Rowena. Masayahing bata raw si Sofia, pero kinalaunan, unti-unti itong nag-iba. Tahimik na ngayon. Ayaw niyang lumabas ng bahay. Doon lagi. Nandoon nagkukulong. At nang umuwi raw si Sofia kamakailan mula eskwelahan, nagsumbong na ito. Siyang nagsabi sa akin, Mama, masakit na ang ulo ko tsaka tiyan ko. Kasi pinugbog ako sa school. Ngayon, hindi ko naintindihan kung anong ginawa sa kanya. Naintindihan lang daw ni Rowena ang lahat nung ipinapanood sa kanya ng kanilang kapitbahay ang nag-viral na video. Hindi pa ako naniwala yung nangyari sa kanya. Hindi ko na nga mapalo yung anak ko. Ibang tao pang gagawa sa kanya yun. Doon na kami nagkakausap ng teacher niya at principal. Dahil sa insidente, ang ilang mga magulang sa eskwelahan nababahala.
syempre natatakot din ako para sa mga anak ko or apo ko. Pero masakit para sa amin. Inaalagaan namin sila. Tapos may mananakit lang na hindi mo kaano-ano. Siyempre hindi namin nababantayan dun sa school. Dapat yung mga teacher din. Ang pamunuan ng eskwelahan, tikom ngayon ang bibig. Hindi rin nagpaunlak ng panayam ang kanilang Schools Division Office. Pero ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang bayan, nakarating na raw sa kanilang tanggapan ang ginawang pananakit sa estudyante. Very alarming na talaga at kailangan na talaga ng intervention. Nagkandak po kami ng counseling sa mga biktima at sa mga nang-bully din po. Nagtuturoan sila na yung si biktima ay nagtatago siya ng gamit ng bully. Ang mas nakababahala pa rito sa pag-iimbestiga ng aming team, napag-alamang hindi pala ito ang unang beses na nabully si Sofia. May isa pang insidenteng nakuhanan. Sa video, makikita si Sofia na pinagsusuntok ng 3 niyang kaklase. Ang isa sa kanila, ang parehong batang babae na nanakit sa kanya sa naunang viral video na itago natin sa pangalang Sam. Kung kwandang na away bata, hindi kami makikisali. Pero yung nangyari sa kanya, hindi ko na-imagine nga ganun palang kagrabe yung ginawa sa kanya. Isa naman sa mga nahagip sa video, ang teacher daw mismo ni Sofia. Pero ang nakapagtataka, hindi raw nito agad inawat ang ginawang pambubuli ng mga estudyante. Kung may pagkukulang yung teacher doon or kung wala siyang ginawa, ma'am, edi may pananagutan po siya. Sinubukan namin kuhanan ng panig ang guro pero tumanggi ang pamunuan ng eskwelahan. Napag-alaman din ng aming team na hindi lang pala si Sofia ang nabubuli ni Sam sa kanilang eskwelahan. Sa videong ito, makikita na isa namang lalaking kaklase ang napagtiskitahan ni Sam. Itinulak-tulak niya ito at tinampas. Sa isa pang kuha, makikita naman ang nakadapa ng estudyanteng ito. Si Sam at ang iba pa niyang mga kasama, hinila ang t-shirt ng bata, sinakluban ng basahan, tinangkang hubaran ng shorts, at saka binalot ng kurtina. Ang video, napanood daw ni Emma, ina ng biktimang si Mark. Pareho nilang mga hindi tunay na pangalan. Inis ma. Pag tinitignan ko kasi yung video, ma'am, talagang nakakan yung galit ko. Isang magulang, siyempre, masasaktan ka yung nakikita mo dun sa ginagawa yung anak mo. Parang gusto mo rin na sugurin. Nalalaman ko na lang na dun sa katabi ng kwan, di daw siya pumapasok. Minsan, dito nila nakikita dito sa junction sa waiting shed nakahiga. Sayang po naman yung pag-aaral niya pag pinahinto namin. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa pamilya ni Sam. Ang batang sinasabing nambuli kina Sofia, Mark, at sa iba pa nilang kaklase. Dahil menor de edad, hindi na rin namin siya sinubukang kapanayamin. Sa halip, tinangkang kuhanin ng aming team ang panig ng kanyang ina. Pero tumanggi sila. Subalit sa nauna niyang panayam, inamin niyang may naging pagkukulang ang kanilang anak. Aminin mi nga nagbasol ti anak mi. Di kayat mi nga mapasamak tata. Ket agsango kami dayjay naganak dayjay ubing kinabil dito yung anak ko, tapno iti kasta, makadawat kami iti dispensar. Samantala, dahil sa tinamong pananakit ni Sofia, naghahanda rin daw silang mag-asawa na magsampa ng reklamo laban kay Sam, pati na sa pamunuan ng eskwelahan. These are minors, but still you can file a complaint. And it is up to the court to say they're minors, there's no criminal liability. But they are children in conflict with the law. And the law provides intervention on such minor offenders. The teachers could also be liable criminally. They are the secondary parents of the minors. Sinikap ng aming programa na makipag-ugnayan sa pamunuan ng Department of Education. The Department of Education, Schools Division of Ilocos Sur, and has undertaken immediate and thorough actions
to address the situation and ensure the well-being of the learners, parents, teachers, and school officials involved. SDO Ilocos Sur continuously upholds its legal mandate to protect every learner from all forms of harm. Bullying has no place in our schools, and we remain steadfast in protecting the rights, dignity, and safety of every child entrusted to our care. Nito namang Biyernes, nagharap sa barangay ang prinsipal ng eskwelahan ni na Sofia, mga kawani ng MSWDO, DepEd, pati na PNP. Napag-usapan na po namin yung intervention na gagawin doon sa mga bata na nakagawa or nagbully po. Pero bakit nga ba may mga bata na ganito kabayolente? Yung area po ng brain nila responsible for impulse control, emotion regulation ay hindi pa po fully developed around that time. Maaari din pong familial or societal din po yung reason or factors contributory to that behavior. Ayon sa ulat na inilabas ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, ang Pilipinas ang itinuturing daw ngayong bullying capital sa buong mundo. Sa datos kasi, 2 sa kada 3 grade 5 student daw ang nakararanas ng pagbabanta, pananakit at verbal harassment. Pinaka-maigting ang bullying sa mga congested schools na siksikan ng mga estudyante at kulang ang guro, kaya hindi masyado siguro nababantayan ng mga bata. Nakita natin na sa buong bansa, kulang na kulang pala ang ating guidance counselors, kaya libo-libo ang mga bakanting posisyon. Ang nangyayari, nagkakaroon po ng guidance designate na actually mga teachers din natin. Si teacher, may dagdag siyang load bilang guidance designate, pero napakarami niyang ibang trabaho, kaya hindi rin niya mapagtuunan ng pansin. Malalim at malawak din ang iniiwang sugat ng ganitong mga insidente. Lalo na sa mga biktima. Maaaring ma-increase po yung school absenteeism or school withdrawal, ayaw niya na pumasok, or maaari din na maapektuhan din po yung kanyang academic performance. Maaaring makadevelop po ng psychological disorder, yung bata. Maaaring makadevelop ng anxiety disorder, major depressive disorder, or PTSD, na yun po ang nakikita natin sa research na trajectory ng bullying. Kapag nag-open up po ng yung bata, tanggapin po natin ito openly, at napaka-importante po ng validation ng feelings. And yung reminder po natin na it's not their fault, kaya sila na-bully. Minsan po, gano'n ang sinasabi sa amin. Ayaw ko nang pumasok sa school. Ilang araw na lang gagraduate ka na. Sabi ko ganyan. Tapusin mo na yan. Kapag dumarami ang kaso ng bullying sa mga eskwelahan, hindi na lang ito problema ng mga bata. Salamin ito ng lipunang unti-unting nasasanay sa pananakit at sa panonood nito. LF, looking for next summer destination? Sa dulo ng Leyte, sa makasaysayang isla ng Limasawa. Sa gitna ng Kabisayaan, may isang maliit na isla na tahimik na nakatayo sa agos ng kasaysayan. Isang piraso ng lupa na hindi lang napapaligiran ng dagat, kundi ng alaala. Dito, noong March 31, 1521, idinaos ang kauna-unahang misa sa buong bansa at dito nagsimulang umugat ang pananampalatayang huhubog sa pagkakakilanlan ng milyon-milyong mga Pilipino. Dito, sa Timog Leyte, matatagpuan ang duyan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito ang Limasawa. Sa paglipas ng ilang siglo, ang buhay sa isla nananatiling payak at payapa. Wala ito sa radar ng karamihan ng mga turista, pero ang natural nitong ganda na minsan nang bumihag sa mga dayuhang mananakop na panatili at ngayon nang hahalina sa mga bisita. Ang jump-off point para marating ang Limasawa Island, ang pantalang ito sa bayan ng Padre Burgos.
Dito maaaring sumakay sa mga pampasaherong bangka o hindi kaya sa mas malalaking lancha, 200 pesos kada ticket. Kailangan talaga maaga. Pag hindi na nabilang, hindi na makasakay. Yung last trip natin, alas 3 ng hapon. Let's go! Makalipas ang mahigit kalahating oras, mararating na ang makasaysayang isla ng Limasawa. Sa pantalan pa lang, hindi na mapigilang magtampisaw. Ang tubig kasi, crystal clear. Ikimjis na yan! Ang Limasawa ang pinakamaliit na bayan sa probinsya ng Southern Leyte. Tahimik at mabagal ang buhay rito. Walang mga magagarang hotel o high-end resort. Wala ring jeep o bus. Ang pangunahing paraan ng transportasyon, motor at tricycle. Yung pamasahe po dito sa isla is 10. Tapos pag pumunta tayo sa kabilang barangay, 25. Then pag dulo-dulo, 60 per head. Pero dahil walang traffic, masaya ritong mag-road trip sakay ng habal-habal. 500 to 700 pesos ang renta kada buong araw. 1 to sawa mo nang malilibot ang isla. Isa sa mga sikat na stopover dito ang tinatawag nilang Little Batanes. We're happy na mayroong ganitong scenic view. Naririnig na namin yung tunog ng uwana. Uwe! Pero kung may perfect spot daw para makita ang 180 degrees na view ng isla, ito'y sa Totoy Peak. Let's go! Ay, ayan na! Wow! Yung medyo struggle na paakyat, sobrang sulit pagdating namin dito. Kung may one word kaming i-describe for this, ito ay, wow! Derive po sa language namin, Totoy means breast po siya. Kasi kung titingnan nyo, yung bundok is para talaga siyang breast na may nipple kasi may bato siya sa tuktok ng bundok. Kung peace and quiet vibe ang hanap, pwedeng magliwaliw sa resort na ito kung saan putim-puti ang buhangin. Para ka raw nasa isang exclusive resort o island. Pero hindi sing mahal. Ang entrance fee kasi 50 pesos. Ang may-ari nito, si Norman. Bago ko ito nabili nung 2007, nung high school pa ako, dito kami nakatira malapit. Yung lupa hindi sa amin, nagtayo lang kami ng bahay. Pero nagdo-drawing ako ng mga sa beach, may mga huts. Pero hindi ko alam na baka magkatotoo. Ang magkaibigang Beth at Zoe mula United Kingdom, dito piniling magbakasyon. It's very off the grid. I think it's a lot less populated. Quite rural, but like authentic. For me, sometimes it's not always about going to the most famous spots, but finding the places that are the most untouched. Feels like the whole place is exclusive. It's unreal. Right in front of the beach with that view every morning. Well, what else could you ask for? Kung thrill at adventure naman ang trip, punta na sa Barangay San Agustin. Hanapin lang ang matarik na daang ito. Baybayin pababa. Hanggang marating ang Malaparaisong Island Lagoon. Ang naglalakihang rock formations tila bumuo ng isang natural swimming pool. Pwede ritong mag-kayak o banana boat ride. Kayak po, 250. Tapos may floating mat din po kami na 300 pesos po per hour. Ngunit para sa mga atapang at tao, pwede rin ditong mag-cliff jumping.
Yung nakakahalina kasi ng Limasawa, yung lagoon talaga. Napakalinaw ng tubig. Affordable. You didn't have to spend a lot just to enjoy Sulit. Ang solo traveler mula Makati at fresh from breakup daw na si Alex dito sa Lagoon na piling mag-move on. Nag-heal galing sa 5 years na relationship, na uwi sa breakup. Sa Limasawa po kasi yung sobrang tahimik. Kapag naghahanap ka ng peace of mind, sobrang perfect niyang puntahan. Sa bahaging ito naman ng isla, ang pinaniniwalaang dinaungan ni Ferdinand Magellan noon, ang Magallanes Port. May itinatago ring ganda sa ilalim nito. Underwater playground ng mga free diver. Kapag swinerte, lumilitaw ang mga dolphin. Pero ang puso raw talaga ng Limasawa Island ang napakahalagang papel nito sa ating kasaysayan. At ang nagsisilbi nitong paalala ang museum na ito na itinayo sa pinakasagradong lugar, ang spot kung saan ginanap ang pinakanaunang misa sa bansa taong 1521. Ito ang National Shrine of the First Mass. Yung national government, nilagyan na po ng museum itong Barangay Magallanes para magsilbing landmark kung saan talaga yung First Mass of the Philippines. During March 31, celebrate kami ng misa dito. Maraming pumupunta dito ng deboto. Sa dulo ng hagdang ito na may 450 steps, nakatindig ang sariling bersyon ng Magellan's Cross ng mga tiga-Limasawa. Sa mismong lugar daw na ito, iniutos ni Ferdinand Magellan noon na ipatayo ang krus para maging simbolo ng Kristyanismo. Reminder siya na yung faith starts from small beginning, na nag-start lang sa islang to, pero biglang lumawak yung pananampalataya ng Kristyanismo dito sa Philippines. Doon sa Homonhon, nagtanong si Magellan saan kami pupunta next. Binigyan sila ng direction. You go through, nang dumating na sila sa southern tip sa Panaon, may nakita silang light. Yung original name ng Limasawa ngayon is Masawa. Masawa in itself is a Butuanon word for bright light. They stayed about 1 week. Nag-decide na sila that they will celebrate kasi importante yung Easter sa Catholic Church. Simula nang nagkaroon ng turismo dito sa isla namin, hindi na masyadong mahirap maghanap ng trabaho. Meron kami mga coastal clean up, every barangay. Bawal talaga ang magtapon ng basura sa mga dagat. Smoking free kami dito. We're making some preparation para sa mga turista na dadagsa sa darating na mga taon. Sa mga nagbabalak na mga turista na punta sa Isla Limasawa, sana po ay kung ano ang pangangalaga namin sa isla ay ganyan din ang inyong gawin. Para po at ma-preserve pa natin kung anong ganda ng Limasawa. Sa mga nagpaplano riyan ng summer getaway, kung ang trip nyo off the grid na pasyalan o yung hindi dinarayo at lugar ding hitik sa kasaysayan, hindi ka magsasawa sa ganda ng Limasawa. Napakaraming nangyari sa linggong ito. EDSA at 40 ang simula ng pre-trial ni dating Pangulong Duterte sa ICC at ang paglantad ng mga diumano sundalong Marines tungkol sa paghahatid daw nila ng pera sa mga politiko, bagamat kunu-question ngayon ang kanilang kredibilidad. Noong 1 taon pa na isiwalat na may mga male-maletang pera, codename basura, na idinideliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di umano ng hindi lang milyones, kundi bilyones na kickback mula sa pondo dapat ng bayan. Daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Sa linggong ito, ganito ulit ang isiniwalat sa isang press conference ni Attorney Levito Levi Baligod kasabay ng paglantad ng di umano dating security staff ni Congressman Zaldico na naghatid di umano ng male-maletang pera sa mga politiko mula kay Pangulong Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at marami pang iba. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa
Malacanang or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Nakapag-deliver po. Karamihan sa mga lumantad, mga dating miyembro ng Philippine Marines. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. 52 na maleta ito. Bukod sa pagdi-deliver ng pera, kasama rin daw sila sa mga di umano nag-escort sa mga investigador ng ICC o ng International Criminal Court, kung saan din dinidinig ngayon ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas, December of 2023. Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Pero ang press conference, umani ng samut-saring mga reaksyon. Kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din yung 40th anniversary ng EDSA. Mukhang merong political color. Naglabas ng pahayag ang Philippine Navy. Based on official records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals were discharged dishonorably from the service, while others were able to retire in good standing. Pinapanindigan po namin na dito sa 18, 2 sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Nagsasabi nga ba sila ng totoo? Ang mas mabigat nating problema, yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. O ginugulo lang nila ang katotohanan? Mukhang merong destabilization na aspect. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Budontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta, large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, nung lumabas po yung flood control issue na, doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na dumarating at lumalabas. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta. Kay Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Pa-support yung sinabi ni Sargento po yung pagkadala nila sa Ilocos. Sabi kasi ma'am yung nagdala nun papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake? Yes po. Pero ang kanilang mga paratang at pahayag, inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning.
alam mo na may kasinungalingan. Eh, bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Kung unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na malekta kay dating speaker mo. Saan-saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 na yun. 14 na. Kay Michael yun. 14. Bahay niya rin. 14. 14. Sinubukan naming kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. At ganyan po sila mag-deliver. May mga isinumiti rin silang ebidensya, mga litrato ng kanilang mga isinagawa di umanong deliveries. Kung minsan pa di umano, gamit ang helicopter at eroplano. Ito pong eroplano. Ano po itong eroplano? Sino may kuha nito sa inyo? Si Julian kasabi. So gumagamit kayo ng mga eroplano para mag-deliver ng basura Yes, o ng pera. Hindi na lang van, ha? Yes, ma'am. Kaninong eroplano to? Kay Boss. Kay Boss Sally. Nakipag-ugnayan kami sa CAAP o sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa mga helicopter at eroplano na di umano ginamit sa pag-deliver ng mga pera. I-verify raw nila ito pero wala pang update mula sa kanila habang ginagawa ang report na ito. Sa mga larawan sa affidavit, makikita ang logo ng Mississippi Aviation and Development Corporation sa suot ng mga may hawak sa maleta. Ang Mississippi Aviation, iniuugnay na pagmamay-ari raw ng pamilya ko. Sa dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, makikita na ang isang helicopter na nakuna ng litrato nakalista sa Mississippi Aviation, tugma sa tail number nito. Samantala, tinawagan namin ang numero ng di umano kapitan na nakapirma sa nasabing dokumento pero ang sumagot, hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. The Seabees Aviation. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets. Minsan na rin sinabi ni ngayon DPWH Secretary Vince Dizon na merong mga eroplano at helicopter si Zaldico pero ang abogado ni Ko pinabulaanan na nagmamay-ari si Ko ng kahit anong aircraft. Ito hong picture, ano ho ito? Dinedepict po yan na ang unang proseso nila yan sa opisina ay bago isilid yan sa maleta, binibilang nila Paul Estrada. Kuha nyo ito? Yes, ma'am. Kuha? Yes. Sinong kumuha nito? Isa sa amin. Okay, ito. Yung may mga babae na nagbibilang. Yes, ma'am. Kuha rin nyo ito? Yes, ma'am. So, okay lang kumuha? Hindi kayo pinagbawalan na kumuha? Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isi-send po sa kay boss. Tinanong ko si Rosebert Waupan kung paano nila nasiguro na ang kanilang mga ineskortan na foreigners dito sa Pilipinas, mga tiga-ICC. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din, ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga ineskortan nyo. Yes, ma'am. Nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023. Survey. Ocular muna sila, ma'am, eh. Inikot muna nila yung buong Manila, eh. Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Code name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Belnard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila.
ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo na napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa, dapat naman po, executive naman po yung nakakalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan, laman namin. ICC investigate. Sinong kumuha nito, yung mga litrato? Ako, ma'am, yan yung pag naglalakad-lakad sila, ma'am, sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Ng? ICC members po. Kalaunan, ma'am. Nakuha na lang namin, ma'am, na parang siguro ICC to kasi yung mga ini-investiga din nila, ma'am, na mga witness, ma'am. AJK. Sa AJK po. Sinabi rin nila na ang mga kakoordinasyon ng mga tiga-ICC dito sa Pilipinas, si dating Senador Sonny Trillanes at iba pang mga personalidad na nabanggit sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinuha ko rin ang panig ni dating Senador Trillanes. Senator Trillanes, isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. And number 2, parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Ano ho masasabi niyo po doon? Doon po sa pera, dinideny ko po na nakatanggap ako ng $2 million o kahit anong halaga mula kay Saldico para sa ICC o para kung ano mang purpose. So, hindi po nangyari yan. Hindi totoo yan. Paano yung dollars na yun? Ibinigay ko sa kanila na suhol? Paano yun ilalabas nila ng bansa? Kung gagastusin naman yun dito, bakit kailangan pa i-convert sa dollars? Eh, ang gastusin dito, di ba, pesos? Hindi nila naayos yung kwento nila niya. Pero kung titignan mo yung pagbabantay nila dun sa ICC, per se, wala akong illegal dun. Assuming sila nga yung nagbantay. Pero ang mali na ginawa nila, nung sila ay naging security, dapat pinapangalagaan nila, binabantayan nila yung buhay nung kanilang binabantayan. Pero ang ginawa nila, in-expose nila yung identity, pinictura nila, pati yung testigo. Anong purpose nun? Para matunton ng mga bata ni Digong, pagka nakuha nila yan, di wala na magtitistigo doon. Alam niyo yung ginawa ko nila na yan, violation yan ng Article 17 ng Rome Statute. Ang kaso po dyan, obstruction of justice. Dahil nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga investigador at lalo na yung buhay ng mga testigo. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sonny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Saldico, parang madampian ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Si Saldico, isang prominent na Bicolano na politician. Ako, coming from Bicol, so we run in the same community. Kakilala ko po yan. Yung abogado niya, abogado ko rin. Meron kaming ugnayan even before 2022, probably 2013. Ano po ang issue dyan sa ugnayan na yan? Is that a crime? Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Pero, di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he? For assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime.
kidnapping. Tinanong ko po si Attorney Baligod tungkol doon. Ngayon kung nag-investiga yung ICC dito, ngayon kung tinulungan siya ni dating Senador Trillanes, unless it's proven that the money really came from Zaldico, then that becomes the tricky part. Pero ang sabi ho niya, hindi kasi siya naniniwala dun sa jurisdiction ng ICC over the case against Duterte. Yun ang opinion niya. But ang opinion ko, at supported ito ng decision ng Korte Suprema na from 2011 to 2019 na miyembro tayo, merong jurisdiction ang ICC. Hindi naman ako bawal makipag-usap sa kanila. Ano ngayon ang problema doon? 2023 pa raw sila nagbabantay. Kung talagang feeling nila karumal-dumal yung ginagawa nila, ba't nila tinanggihan yung trabaho na yan? Bakit di sila nag-expose ng mga panahon na yan? Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing? Pero Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial kasi talagang pananabutahe yung ginawa eh. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung kustisya na hinahanap namin. Nabanggit din sa affidavit si Father Flavie Villanueva na tumulong sa pamilya ng mga biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Pumunta raw ang mga investigador ng ICC sa Bahay Kalinga para kausapin si Father Villanueva. Nagkaroon ng ilang pag-uusap at pagtatanong at naganap ito nung una pa. Panonokhang ng katotohanan ang aking masasabi sa ginawa nitong abogadong to. Bawat buhay na namatay at pinatay nung panahon ni Rodrigo Duterte ay may dangal, may kwento, may kasaysayan. Huwag natin maliitin ang buhay ng bawat Pilipino. Sila ang naglalagay sa sasakyan, sila rin ang nag-e-escort. Pagdating sa kanilang destination, sila rin ang nagbubuhat. Alam nila na ito, dalhin nyo ito sa opisina ni Sunny Trillanes sa ganitong lugar sa Quezon City. Actually, kasama po niya si Sunny Trillanes sa Magdaleno. Nakulong ito kasama ni Sunny Trillanes. Yung isa ho doon, kasama nyo raw dati sa kulungan. Bumaliktad siya habang nandoon pa lang kami sa kulungan. Bumalik loob kina Gloria noon. It speaks of the character. Ano hong balak nyo ngayon? I will be filing cyber libel cases against them. So antayin nila ito. Nakakalungkot kasi mga dating kabaro natin. Pero mali yung ginawa nila. Pareho ang pahayag ng lumantad na dating Marines sa testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico at dati ring Marine na si Orly Guteza sa Senado. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Di ba una lumabas si Gutesa sa Senado? Kaso binakbakan siya hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa ng nanakaw dito sa ating mga kondang bahay. So hindi nyo kasama ngayon si Gutesa sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Gutesa? Yes ma'am, siya kamatay po, lalaban po namin. Iginiit sa akin ni Attorney Baligod na siya lang at walang umudyok sa kanya para ilantad ang dating mga sundalong Marines. So, Attorney, walang kinalaman sa inyo si Mike Defensor? Wala po. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo matapos ang press briefing or press con nila. Paulit-ulit na kasinungalingan. Nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon ninyo? Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan.
Naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Ito ngayon na mabibigat na tanong. Sino ba ang nagpondo dyan sa mga yan? Sino nag-organisa sa kanila? Sino yung mastermind dyan? Sino yung nag-facilitate nung organize ng buong press con? Mabibigat na ano yan. At malalaman yan. I tell you, pagka inimbestigahan na ito mga to, yung 80 na sundalo na yan, pag hiniwa-hiwalayin at tanungin, lahat yan, bibigay yan. Wala kayong political party or any big political personality who's behind you? Wala. If the insinuation is that this is for the Dutertes, no. Kasi identified kayo kay Duterte. November, kinausap niya ulit ako. Sabi niya, attorney, sumama ka sa akin, senador kita. Alika. Tinaas niya kaagad yung kamay, tinawag niya yung letratista, pak, gamitin mo na yan na campaign. Si Duterte walang kinalaman ho dito sa paglantad po nitong 18 ngayon. Yes, ma'am. And I can put in the line my license as a lawyer or even my name and reputation. Si Vice President, hindi na niya ako kilala. Hindi pa kami nag-uusap ni minsan. Kung si PRD ang nakaupo bilang Presidente ng Pilipinas, makikita po natin na wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal, ng mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Unahan ko na yung mga mangiintriga sa inyo. Baka DDS kayo. Hindi po, ma'am. Hindi nyo ito ginagawa dahil sinusuportahan nyo si Duterte. Hindi po. Ginagawa lang namin to, sinuportahan lang namin yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa at saka sinabi rin ni Kong Saldi. Nagpa-presscon kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Bakit nga ho ba ngayon nyo pa tiniming yung paglantad? Ano ba ang dapat na timing para ibahagi mo sa bayan ang katotohanan? I think sa akin po ay anytime is a good timing pagdating sa paglalabas nitong nalalaman nila. Kasi ang sinasabi ho nila, ang tagal na nung mga sinasabi nila, matagal na nilang naranasan at nasaksihan yan. Bakit this week lang sila nagsalita? Kung kailan nahaharap pa sa pre-trial si Duterte. So parang, ano to, pangontra sa ICC? Parang ganun ho yung sinasabi hindi nila. po ako updated sa nangyayari sa ICC. Although I know na merong kaso doon ni Duterte. Attorney, kasi yung mga nagpapahayag po na hindi sila naniniwala sa mga sinabi po nitong 18 Marines, sinasabi mukhang ang pinuntirya puro mga kontra kay Duterte. Ano maisasagot niyo ho doon? Nung identify nila yung mga natatandaan nila ang pangalan at lokal, ma'am, wala naman sa isip namin kung pro-Duterte yan o anti-Duterte. Hindi nga namin alam sa Senado kung sino ang pro-Duterte dyan eh. Of course, maliban siguro kay Bongo at saka si Bato de la Rosa, no? As sinabi nila, 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. Nasabi po ni Senator Lacson, hindi match dun sa nalalaman niya na nakurakot dito po sa flood control project or budgets. Because his assumption is wrong. Ang assumption niya kasi ay galing lang ito sa flood control funds eh. Pero maraming sources. Pag isusuma total po yung frequency of their deliveries, doon lamang sa Forbes Park at saka sa Aguado. Kaya ang estimate ko, umaabot siya ng 805 billion. Si dating Senador Laila De Lima na ngayon party list representative nabanggit nung una na nabigyan din daw ng maleta ng pera. Isa pa hong binakbak sa inyo, bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? Hindi po, ang malinaw doon, nakita nila si Congresswoman Laila De Lima na nakipag-meeting kay Sani Trillanes, Speaker Romualdez, kay Zaldico, at saka si Secretary Ed Anyo sa Town House. Ang estilo kasi po ni Zaldico, laging meron siyang kasama sa convoy na sasakyan na nandoon yung pera. Paglabas, may bit-bit na. Yun ang sinasabi po nila. So hindi siya nabigyan ng pera? Nabigyan po siya. Nabigyan siya ng pera. So hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator dun sa mga nakatanggap? Ganun ba? Kasi yun ang sinasabi nila eh. At nakita nila na may bit-bit nga siya. Sinong nakakita kay Senator De Lima?
Yung kami po lahat. Anong nakita nyo exactly? Paglabas po niyan, ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin, ma'am, nasa 5 to 10. 5 to 10 million. Yes. Ang correction lang, paper bag, hindi maleta. Pero sinasabi ho nila na nabigyan siya. Kaya ang sabi ko, it could be an oversight on my part. Hindi ko naman sinabing mali ako. Mariin itong itinanggi ni De Lima. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba Oportunidad. magpakita Oh, yes, yung sir. ID ninyo? Ito ang ID ni... Smart Walpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Salty, ma'am. Sinubukan din naming kunan ng panig ang kampo ni Zaldico pero hindi sila tumugon. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Sa Kaninong bahay? kay Kung Stella yan po. Kimbo? Bahay niya talaga Yes, to? sa bayan po. Saan? Sinubukan din naming kunan ng panig si dating Marikina Congresswoman Stella Kimbo, lalo pat isa sa mga larawang isinumite ng mga dating Marino, buhat di umano sa bahay ni Kimbo kung saan idineliver din ang mali-maletang mga pera. Pero wala siyang tugon. Kay Cheese Escudero ba nag-deliver sila? Ayun, nasa affidavit po nila yan. Nag-deliver kayo? Nasa affidavit. Ang naalala ko lang si Loren, si Soto, Nandiyan din po si Juan si Spock Revillas, si Villan, Erwin, oo. Si Senate President Tito Soto, mariinding itinanggi na na-deliveran siya ng mga maleta ng pera. I will not dignify a tall story allegation. Nakakatawa rin, baka hanapin sa akin yung kasama ko yung tipong maleta. Ang iba pang mga nabanggit na mga senador, kongresista at iba pang mga opisyal ng gobyerno, sinubukan din naming kunan ng pahayag pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Habang ang ibang nabanggit, agad inilabas ang kanilang reaksyon at official statements. Kung mapapatunayan na hindi tama ang mga nakasulat doon, meaning mali ang mga nasabi, maaari silang kasuhan for perjury. Yun yung deliberate assertion ng falsehood. Meron silang sinabmit na sinumpaang salaysay and nagsinungaling sila under oath. Ang perjury ay merong penalty na imprisonment for 6 years up to 8 years. Sa palitan ng mga paratang at nag-uumpugang mga puwersa sa ating lipunan, saan ba dapat lumagay ang taong bayan? Meron bang tamang pananaw sa mga nangyayari ngayon? Professor Kalilum, bilang isang political scientist, ano pong pagtitimbang nyo sa mga nangyayari po ngayon sa ating lipunan? Mula nung nabuwag yung unity, mas lalong umingay itong political discontent na naranasan natin. And I think moving forward into the 2028 elections, mas lalala pa. Maaring mas marami pa tayong mga asahan na mga pasabog because the idea is, ito nga, meron tayong parang elite fracture na naranasan ngayon, wherein yung mga dalawang bloke, pinakamakapangyarihang pamilya ngayon, which is the Marcos and the Dutertes, I think they will also figure in prominently pagdating dito sa 2028 election. Sa politika po kasi, nothing is coincidental. Everything actually is based on right timing. Maaring itong mga pagtatigni-tagni nitong mga events na to, meron talagang patutunguhan na mas malaki. Paano ho kaya yan, Professor? Kasi parang yung mga political colors ngayon, naghalo-halo na. That's politics, no permanent friends or enemies, just permanent interests. Pero what does that do to our sense of moral right, kung ano ang tama sa mali? Yun po yung mahirap talagang tignan ngayon at mahirap ihiwalay because kanya-kanya pong faction, may kanya-kanya po kasi silang version of what they believe is the truth. Sa parte ng mga supporters ng administration, this is a clear case of political destabilization. But on the case of the Duterte supporters, this is a quest for accountability and justice. Ang basa ko po kasi ngayon, Ma'am Jessica, is parang yung cynicism tsaka yung skepticism ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga lumalabas na mga issues na to, nandun na yan. Para bang, okay, after that, sumabog siya, ano nangyari? Does it carry enough weight para magkaroon ng tinatawag natin ng mass mobilization? O will it just evaporate in thin air na wala namang mangyayari eventually? 3,000?
I will kill more. Panagutin si Duterte. Marcos resign! Bawat kampo, bawat kulay politikal ngayon, may sariling bersyon ng katotohanan. Kaya dapat maging mapanuri at maingat sa pagtitimbang, lalo pat ang nakataya, ang nag-iisa at minamahal nating Pilipinas. Di umano, batang multo, nag-I love you, nakuhanan pa raw sa CCTV. Ang sanggol ni na Ashley at John na si Baby Blair, likas daw na malambing. Pero ang ikinagulat ng mag-asawa, ang kanilang baby, parang biglang may sinabi. Biglang nagsalita ng I love you. Chinek agad namin siya sa CCTV. At hindi sila namali ng dinig. Ang kanila kasing narinig na i-record din daw ng CCTV. Pakinggang maigi. Pero ang kanilang ipinagtaka, ang kanilang anak, 8 buwang gulang pa lang, hindi pa nagsasalita. Hindi po siya masasabi ng 8-month-old na baby. At higit sa lahat, nung tignan nila ang kuha ng CCTV, Hindi naman bumuka yung bibig nung anak ko. Makikita din po kasi sa CCTV na pagkasabi po ng I love you, meron po siyang tinitigan dito sa part na to. kung hindi ito boses ni Baby Blair, kaninong tinig ang nai-record? Natakot po ako noon kasi po dito po kasi talaga sa bahay meron pong mga ibang mga nagpaparamdam. Ang CCTV footage kuha sa kwarto ni na Ashley sa kanilang bahay sa Binyan, sa Laguna. Dito po nangyari yung incident nung may nag-I love you sa CCTV. Tapos yung anak ko, pagkasabi po nung I love you, dito po siya nakatingin sa dressing room namin. Bali at dito po, ito po yung dressing room. Kami lang po talagang pamilya yung nasa kwarto. Wala pong nakatira ditong bata. Wala rin daw silang kapitbahay na posibleng nasa likod ng boses na yon. Magkakalayo raw kasi ang mga bahay sa kanilang lugar. Kaya ang magkakamag-anak nagkakatakutan ngayon. Hindi po kami dito natulog nung gabing yon. Lumipat po kami ng ibang room, tas hinayaan lang po namin na nakabukas lang yung ilaw dito. Kasi po dito po kasi talaga sa bahay, meron pong mga ibang mga nagpaparamdam. Meron po kasing taga-massage yung sa bahay namin, ibang tao po yon. Siya lang po talaga yung nagmamasahe sa amin. Tapos lagi niya pong sinasabi na may nakikita daw po siya dito sa bahay. Yung mga bata, naglalaro po na nakaputi. Ang pinaniniwalaan nilang bata, minsan na rin daw nagparamdam sa tiyuhin ni Ashley na si Ronald. Yung pagkatapos namin maghapunan, Ano yun? yung nakita kong bata around 13-14 ng edad. Mas lalo naman daw kinilabutan si na Ashley nung nakatanggap siya ng chat mula sa kanyang tiyahin. Sabi niya po sa akin parang napaginipan niya nga raw po kaming dalawa ni Tintin na naglalaro sa terrace. Ang tinutukoy ng kanyang tiyahin na si Tintin, anak nito at pinsan ni Ashley na 10 taon nang patay. Eksakto po, yung gabing yon, ayun po yung time na napaginipan niya po yun, yung may nagsalita ng I love you. I love you. Doon ko po na-realize na boses nga po pala siya ni Tintin, kaboses niya po.
Yung sinend ko po sa kanila yung video, sabi po ng mama niya parang boses nga raw po nung anak niya. Familiar po talaga na kay Ate Tintin po yung boses. Si Ashley, close daw talaga noon sa kanyang pinsan na si Tintin. Madalas po siya ditong napunta, tapos dito po siya natutulog. Kwento ng kapatid ni Tintin na itago natin sa pangalang Hana, taong 2016, matapos bumisita ang nooy 14 anyos lang na si Tintin sa dentista, ang kanyang bibig nagdugo. Parang minadalit sa ngipin niya. Pina-check up namin siya sa mga iba't ibang ospital. Hindi nila maalam kung ano bang case or anong sakit. Ang ginawa namin, pinalbularyo namin. Sabi po ng albularyo, ang nakikita daw po nila sa picture ni Tintin is demonyo po. Kaya kinakabahan po ako pag pinag-uusapan po siya. Mula noon, nag-iba raw ang kilos ni Tintin. Ako po nagbabantay sa kanya. May mga chances na mag-isa siya sa taas para may kinakausap siya. Napagpasyahan nilang ipasyal siya noon sa bahay ni na Ashley. Dinala po namin siya dito. Baka po kasi gumaling kapag nakita yung mga pinsan. Habang kumakain daw si Tintin sa bahay ni na Ashley, bigla na lang nag-iba raw ang kilos nito. Tumulala po siya noon. Tintin? Tintin? May kwintas po siya na cruise na black. Hinila niya po yun. Tatakot kami lahat ng mga pinsan ko. Para po siyang nasaniban. Makalipas lang ang 1 linggo, si Tintin tuluyan ng binawian ng buhay. Sobrang sakit po nun. Parang sobrang bilis po kasi talaga yun ang pangyayaring nun eh. Wala pang 1 week na wala na po siya. Ayon sa kanyang death certificate, ang kanya raw ikinamatay, leukemia o cancer sa dugo. Hanggang ngayon po kasi kapag napagkakwentuhan po yung mga about sa ate ko, masakit po talaga. Halos 1 dekada na mula nung sumakabilang buhay si Tintin. Pero paniniwala nila, muli itong nagparamdam. I love you. Sa pamamagitan ng boses na nai-record sa CCTV. Kaboses niya po. Para tumulong na mabigyang linaw ang misteryosong boses na nai-record sa kwarto ni na Ashley. Binisita sila ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Ano ang kanyang matutuklasan? Padaanin niyo. Dito po kayo gumawi. Kaya ba't hinahawakan niyo yung likod mo? Mabigat nga kanina sa baba pala po. Merong umaano sa'yo. Wala po munang matutulog dahil ang kasagutan, sabay-sabay nating pakinggan sa aming pagbabalik. I love you. Nabulabog ang mag-asawang Ashley at John nang sa kanila raw kwarto sa Binyan sa Laguna may kung anong boses na nai-record ang CCTV camera. Hindi po siya masasabi ng 8-month-old na baby. Makikita din po kasi sa CCTV na pagkasabi po ng I love you, meron po siyang tinitigan dito sa part na to. Hinala ni Ashley, boses ito ng kanyang pinsan na si Tintin na 1 dekada ng patay. Kaboses niya po. Nagbabaka sakali sila na baka may nais ipahiwatig ito ngayon. Kaya binisita sila Ashley ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Hello po. Dito po kayo naka-stay? Anong napipili niyo? Mabigat ang bahay niyo. Ayon kay Ana, ang madalas daw na makitang paggala-galang nila lang sa bahay, hindi bata, kundi isa raw matandang babae. Lagi siyang nandito. Minsan ako po. At ang hinala nila, ito raw ang yumaong nanay ni Ronald at lola ni Ashley, si Lola Nora. Mabunga nga siya. Lahat, tinitignan niya, ultimo. Yan, lahat. Ang bigat. Andiyan yung naiiyak siya. Yung lahat ng mga alaala nilang dating hindi naman ganito. Parang nawala na. Ganun po talaga, dalan po talaga siya.
Sa kwarto po namin, meron po ba? Meron dito ha, aninong itim. Napakabigat, sobra. Ay, ba't nahawakan niyo po yung likod na mabigat niya kanina sa baba pala po? Kasi merong something merong umahana sa'yo. Yun yung lalaki na nakaganoon. Tanay naramdam ko sa baba, yung ulit-ulit. Mahina kasing loob mo lakasan mo daw. Dito po ba yung ate ko? Medyo mga ganito buhok? Opo. Oo, palakad-lakad lang. Walang problema, okay naman siya. Ginagawa niya lang yung dati na buhay siya. Masaya na po ako, nalalaman ko po kung ano po yung kalagayan niya talaga. Miss na miss ko po. Actually, may disappointment ng konti. Parang may part sa akin na sana siya yun. Kasi namimiss ko nga. Dito mo na lang siya, ma'am. Tara na, pasok na tayo. Padaanin niyo. Dito po kayo bumuwi. Mababa siya. Ayan na ha. Okay na yung bahay niyo ha. Bumabas na yung aning itim ha. Kung makikita po natin dito sa part na to, nag-open ng tablet yung mother. So, possible na dito rin yung galing yung source. Kakabukas ko lang po nung tablet na yon. Pero, hindi pa po ayun yung time na may nag-I love you. Bakit naman po ako mag-e-edit ng video na ikakatakot ko? Meron palang mas malalim na dahilan kung bakit napunta kayo dito. Ay, pala yung dala niya. Kaya nagsabi na I love you. Tapos ang nanay may mga gusto masabi. Hintay namin kailangan yun eh. Nay, salamat. Saan ka man dito ngayon, thank you. Mahal na mahal ka namin. Sabi nila, mas nakakatakot ang hindi natin nakikita. Pero minsan, ang mas nakakawinda, I love you. ang inakala nating hindi na muling maririnig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.